Anong pag-uusapan natin? Naku, marami po. Unahin natin tong latest SWS survey na ang tiwala ng taong bayan kay Bangag ay -3. Ako sa kayo nakakita ng tiwala ng taong bayan ay -3. Well, hindi naman po nakapagtataka yan kasi ayaw magpa-hair follicle test. Pero sinabi ng kanyang kapatid na talagang siya ay bangag. At syempre, dahil siya ay bangag, wala siya sa tamang pag-iisip para bigyan ng solusyon ng problema ng taong bayan. Kaya naman, walang tiwala ang taong bayan kay bangag. Ang tanong, gaano katagal pa ba siya mananatili sa pwesto na at na ang kanyang trust rating ay nasa -3 na? Hello, antayin mo ba hanggang maging -30 yan? At sa tingin ko, malapit na mangyari yan. Dahil tignan ninyo, nangako siya, marami raw siya ipakukulong dahil sa korupsyon. Ano? Sino nakakulong? Diskaya. Diskaya na alam naman natin, naging instrumento lamang ng mga magnanakaw at pinangungunahan na yan ni Bangag mismo na sabi ni Zaldico ay nagpasok ng 100 billion na insertion at kung saan ang 25 billion, equivalent to 25% ng 100 billion ay dineliver niya. At wag natin kakalimutan yung 100 billion niya sa 2025 budget na ulit muli ng 2026. Kaya lang, si Yusek Cabral lang ang meron talagang nakakaalam kung nasaan yung mga proyektong yan. At ngayon, tigok ang Yusek Cabral. Mukhang magiging sikreto na kung ano yung mga naging dagdag ni Bangag sa 2026 budget. O nga pala ho may film television channel dyan pati ako dinadawit dito, no. Hello, as of 2020 po, no. Ako po ay kakabalik ko pa lang as spokesperson noon nung panahon ng COVID. Huwag niyong kakalimutan, 2019 wala po ako sa gobyerno dahil ako po ay nagkaroon ng sakit sa puso. Bumalik na lang ako, kasagsagan na ng COVID, no. At syempre, ewan ko bakit binanggit pa ako ng news channel na yon. Tagto 2 million lang daw at 2 proyekto raw yon sa Ifugao, no. Sa totoo lang, di ko po maalala yan. Pero sa tingin ko, yan po ay mga mayors na mga dumalaw sa akin sa Malacanang, humingi ng proyekto, gumawa tayo ng liham. Hindi ko po alam kung yan naman po ay na-include sa NEP or hindi. Basta ang importante, kapag humingi at letter lang naman ang padadala ko, nagpapadala tayo. No? Pero maliliit po yan, hindi po yan ikayayaman. Dahil tagto 2 million daw po yung 2 proyekto na di umano ako'y lumiham. Pero ginawa pong balita ng news agency na yun. Siguro, mula ngayon, iboboycott ko na rin yung news agency na yun dahil masyado naman silang sensational, no? Bagamat, karangalan ko na sinama nila ako sa hanay ni VP Sara at saka ni Kong Pulong. Pero in any case, ano po ang trust rating naman ni VP Sara na talagang pilit nilang pinupukol at binabato ng putik? 31% positibo. Ibig sabihin, hindi po nagbabago ang tiwala ng taong bayan kay VP Sara mula pa nung siya ay naluklok sa pwesto bilang vice-presidente. Nako, alam niyo po, that is a feat kasi kita niyo naman, lahat na ng putik, pilit nilang ibinato kay VP Sara, effect pa rin. At siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan at siyempre siya pa rin ang ihahalal lang ng taong bayan kung ngayon ay magiging eleksyon na. Pero wag po tayo magpapagiging kampante Ayon sa aking informante, talagang plano nila na pabagsakin si VP Sara. Kaya yung mga kasinungalingan ni Madriaga, yung pangalawa na namang impeachment complaint, lahat po yan. Gagamitin na naman nila ang Kaban ng Bayan, yung 2026 budget para masigurado ma-impeach si VP Sara dahil, ang balita ko, ayaw ng mga bangag ng kalaban. Gaya ng nangyari dyan sa Congressional District ni Tambaluslos na pinadisqualify ang kalaban. Hindi na sila lalaban. Ang gagawin na lang nila, tatanggalin nila ang nilang mga kalaban para forever Marcos 2.0 ang tawag nila dyan. Marcos 2.0, Marcos forever na naman as second time around. Nako naman po mga kababayan, wag na kayong pumayag dahil kung tayo magma-Marcos 2.0, nakakahiya na po at saka baka wala ng Pilipinas. Mantakin nyo, magkakaroon tayo ng ASEAN chairmanship, pupunta rito pati si Trump, sinong sasalubog? Isang babangag-bangag. Mahiya naman kayo, no? Bigyan nyo naman ng kahihiyan. At isiguraduhin natin na pag nagkaroon ng ASEAN, ang sasalubong sa mga bisita natin ay si VP Sara na sa tamang pag-iisip. Huwag naman yung babangag-bangag.
Kaya kayo, tapos na ang Pasko, naintindihan ko, ayaw nyo ng gulo sa buhay nyo ng Pasko dahil isang beses, isang taon, nais ninyong maging maligaya, pero nagkaroon na tayo ng ganyang pagkakataon, nagkaroon na tayo ng maligayang Pasko. Ngayon naman, siguraduhin natin na manigong bagong taon sa pamamagitan ng mapayapang pagpapalit ng presidente mula sa isang presidenteng bangag sa isang presidente na nasa tamang pag-iisip. Pero tayo naman nag-uusap na, no? Pag-usapan na rin natin, yung Cabral files na nasa kamay ni Congressman Leviste Legarda Leviste. Alam nyo, dalawa yung idol ko ngayon, mga batang kongresista. Yan si Kong Miao Miao at saka si Kong Leviste. Alam nyo si Kong Leviste, nakilala ko talaga yan dahil kilala ko yung nanay niya. At saka alam nyo bang nag-sit-in yan sa klasiko sa Constitutional Law 2 sa Bill of Rights sa UP Law. Kasi mga panahon na yon, nag-iisip siya kung siya ay magtutuloy sa law. Well, sa akin naman, miski hindi siya nagtuloy ng law, tama naman ang ginagawa niya ngayon. Ginagamit niya yung kanyang opisyal na pwesto sa gobyerno para isiwalat ang katotohanan. Kasama na kung paano nilang linalamon ang kaban ng bayan sa mga pamamagitan ng infrastructure projects. Siyempre, complete denial ngayon ng Vince Dizon, no? Siyempre, dahil kapag na-authenticate na yung Cabral files na hawak-hawak ni Leviste, ay lahat tayo ngayon, malalaman natin kung sino talaga ang nagpasasa at nagpayaman at the expense of public coffers. Pero sige lang, hayaan mo silang sirain ka ng sirain, hindi ka rin mapupukol, Congressman Leviste. Dahil in the first place, ikaw naman po ay bata, no? So malayo pang mararating mo. Kahit anong ipukol nila, ano ngayon? Batang-bata ka pa. Malayo pa ang tatahakin mo. You can only go from good to better. Kaya manindigan ka lang at susuportahan ka ng taong bayan at hindi ako masusurpresa kung in a few years, siguro in 6 more years, baka ikaw na tumakbo ng senador, hindi na yung nanay. Dahil baka naman gusto magpahinga ng nanay niya, mabuti naman yung Tatak Legarda Leviste magpapatuloy sa pamamagitan nitong si Leandro. Huwag kang magpapaapekto sa kanilang pagpupukol sa iyo. Ituloy mo lang ang ginagawa mo dahil kapag nasa likod mo ang katotohanan, suportado ka ng taong bayan. At pag ikaw ay nanindigan laban sa korupsyon, talaga namang susuportahin ka at mamahalin ka ng taong bayan. Yan ang hindi alam ng mga matatandang mga politiko na sawang-sawa ng mga taong bayan, sinusukan na dahil sa kanilang mga pagnanakaw. So tuloy-tuloy ka lang, steady ka, suportado ka ng taong bayan, Kong Leandro Leviste, at isiwalat mo na kung anong nakasulat dyan sa Cabral files. Because after all, sigurado ako, pinatay si Yusek Cabral dahil ayaw nilang isa publiko yaang Cabral files. Kung siya'y nabubuhay, siya'y po pwedeng maging state witness at siya'y magiging dahilan kung bakit ang presidente mismo makukulong sa korupsyon. Dahil sigurado ko, na gaya ng sinabi ni Zaldico, merong mga insertions sa presidente, ang tanging nakakaalam lang yan ay si presidente mismo at si Yusek Cabral, na ngayon ay hawak-hawak ang prueba ni Congressman Legarda Leviste. So steady ka lang, suportado ka namin dahil nais namin ang katotohanan, nais namin matigil ng korupsyon sa gobyerno, at alam namin may banta sa buhay mo, pero siyempre, lahat naman ng mga tao na kinikilalang mga martir, kinikilalang mga bayani, talaga namang linagay sa aberya ang kanilang mga buhay at hindi ka magiging iba sa kanila, Congressman Legarda Leviste. Dahil alam namin, tinataya mo ang buhay mo para sa katotohanan at para sa malinis na pamamalakad ng gobyerno. Pao kami sa iyo, saludo kami sa iyo at suportado ka namin. Well, mga kaibigan, welcome back to Spokes Hour matapos ang ating maikling pamamahinga para naman sa Pasko. Pero ngayong natapos na ang kaligayahan ng Pasko, balik na tayo at kinakailangan concentrate na tayo sa pagbabago ng gobyerno. Hindi na po tayo makakatagal sa ganitong paghihirap na dinadanas ng taong bayan dahil ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip. Siguro naman alam nyo na yan. Kaya palipasin na lang natin ang bagong taon at pagdating ng bagong taon 2026, tayo maglukluk na ng bagong presidente sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Hindi po yung kasalanan. Yan po ay nasa ating saligang batas. Ang tawag ay people power. At pag hindi pa tayo ng people power, baka mabura na tayo sa mukha ng planetang Earth. Nagkakaintindihan ba ho tayo?
Okay, tayo nagkaroon ng maligayang Pasko dahil isang beses sa isang taon, we give ourselves that to be merry during Christmas. Pero panahon na po para umakto sa 2026 dahil ang pinag-uusapan na natin ang kinabukasan nating lahat beyond 2026. Mga kaibigan, Merry Christmas pa rin. Manigong bagong taon sa ating lahat. Pero aking mensahe, kinakailangan manindigan na para sa katotohanan, manindigan na para sa malinis na pamumuno, manindigan na sa tunay na pagbabago, alisin ang mga bangag sa pwesto, ilagay ang mga nasa tamang pag-iisip. Ito po yung spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love.